1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. Amen. Andiyan na po ba kayo? Amen. Praise God. So, babasahin ko po sa King James Version at saka po sa NIV. Para po makita po natin itong message, ano po ba ang 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. Ito po sabi po rito, sa NIV version, this then is how you ought to regard us as servants of Christ. Sa King James po, ang ginamit po ay ministers of Christ. So tayo pong lahat ay mga ministers of Christ and servants of Christ. Amen po ba? Amen. Sino ho ang maniniwala na siya lingkod ng Panginoon? Amen. So hindi lang po ito naka-address sa mga pastor, sa mga evangelists, prophet, teachers, elders, leaders. Sabi po diyan, servants of Christ. Lingkod. Tayo po ay mga lingkod o tagapaglingkod ng Panginoon. Okay. Sabi po diyan sa verse 1, and as those entrusted with the mysteries God has revealed, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Sabi po sa verse 2, now it is required. Ito po ang requirement ng mga napagtiwalaan. Sabihin natin, entrusted. Yes. So, tayo po ay pinagtiwalaan ng ating Panginoon at lahat po ng napagtiwala sa akin, dapat po tayo ay maging mabuting katiwala. Sa salita po na English, ang sabi po diyan, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, ang gusto kong i-share ngayong oras na ito ay be a good stewards. Dapat po tayo maging mabuting katiwala. Amen? Amen. Stewards. Ano po bang ibig sabihin po ng sinulat po rito ni Paul, mga kapatid? Nakita niyo po na bilang servant of Christ or minister of Christ, ang requirement ay hindi po ikaw ay maging mahusay, maging magaling, maging talented. Dati po, akala ko, basta ikaw ay talented, ikaw ay gifted, ay qualified ka na maging ministers of God. So, bagamat kailangan po yung talent, kailangan po yung skills, kailangan po yung ating gifts, pero kung hindi naman po tayo available, hindi rin po tayo magagamit ni Lord. Kung hindi po tayo willing at hindi po tayo napagtiwalaan at hindi tayo faithful, hindi rin tayo magagamit kahit ikaw ay gifted, talented. So kaya sabi ng Bible, now it is required that those who've been given a trust must prove faithful. Sabi natin, required. Pag nag-a-apply ka ng trabaho, halimbawa nag-apply ka sa restaurante, nagpa-interview ka sa inyong employer, may mga ginagawa po tayong mga sinasubmit ng mga biodata o yung anong tawag nila doon? Curriculum. So mayroong silang requirement na hinahanap sa atin. Tama po ba? Kailangan, ikaw ba marunong mag-drive? Ikaw ba marunong maglinis? Kung mag-a-apply ka sa bahay? O ikaw ba alam mo yung ganitong trabaho? So may mga requirements. So lahat po ng pag-aayos po natin ng mga trabaho, pag nag-a-apply tayo, may requirements. Amen? Amen. Ang paglilingkod ho sa Lord
kaisa-isa at pangunahing requirements na hinihingi ng Panginoon sa atin, sabi ng Bible, those who have been given a trust, pag pinagtiwalaan ka, you must prove. Dapat ipruweba mo na ikaw ay tapat. Faithfulness. Sabi natin, faithfulness. Faithfulness. So, ang hinahanap po ng tao, katapatan, lalo na ho ang Diyos naghahanap ng katapatan. Yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, gusto ng kanilang mga boyfriend, tapat yung kanilang girlfriend. Yung girlfriend, gusto nila, tapat yung kanilang boyfriend. Yung mag-asawa, gusto nila, tapat yung kanyang asawa. Ganon din ho sa isa't isa. So, kung tayo pong tao, naghahanap tayo ng katangian na magiging kasama mo sa buhay ay faithful, alam niyo po, mas higit ang Diyos na naghahanap siya ng mga taong tapat na napagtitiwalaan. Mga kapatid, lahat po tayo ay entrusted. Sabi natin, entrusted. Pinagtiwalaan. Sino sa inyo ang pinaniniwala ka na yung buhay may tiwala lang yan ng Diyos? Naniniwala ba kayo na yung buhay natin galing sa Diyos? Amen. So, naniniwala ho ba kayo na yung lakas natin galing sa Diyos? Amen. Naniniwala ho ba kayo na yung trabaho natin pinagtiwala lang ng Diyos? Amen. So, lahat mo lang meron tayo mga kapatid. Listen carefully. Lahat ng meron ka, strength, ability, gifts, power, wealth, house and lot, business, cars, kahit anong meron ka material na bagay, lahat ng meron ka, katiwala ka lang ng Panginoon. You are steward. Sabi nyo, I am steward. I am steward. So, hindi ka lang dapat maging katiwala, dapat mabuting katiwala. So, ang sabi po ng Bible, pansin niyo, dalawang bagay lang ang gusto kong bigyan ng diin. Moreover, it is required in a steward that a man be found faithful. So, pinagtiwalaan ka, dapat matuklasan ka, masumpungan ka na ikaw ay faithful. Amen? So, yun po ang number one requirement ng pagtitiwala, faithfulness. Dahil sabi ng Bible, pag ikaw ay naging tapat sa malinggit, pagtitiwalaan ka sa malaking bagay. Sabi po ng Luke chapter 16, verse 10, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who dishonest in the least is dishonest also in much. Pag tapat ka sa maliit, kaya kang maging tapat sa malaking bagay. So ang sukatan po ng faithfulness, mga kapatid, ay nagsisimula sa malinggit na bagay. Amen? Amen. Ang sukatan po ng faithfulness para i-bless sa malaking bagay ay nagsisimula sa least malinggit na bagay. Malinggit na ministry, malinggit na activities, malinggit na pagkakatiwala sa iyo. Pagka pinagamit mo ang iyong talento, i-bless ka ni Lord. Alam po natin yung parable sa Biblia. Ayun po ba? May pinagtiwalaan ng 5 talento, ginamit, naging 10. Pinagtiwalaan ng 2, ginamit, naging 4. Yung pinagtiwalaan ng 1, humukay sa lupa, itinago. So, nung dumating yung nagkatiwala, yung amo, nag-account sila, yung sinabihan ng Panginoon, mabuti at tapat na alipin, yung pong pinagtiwalaan ng 5 kasi ginamit nila. Nagtubo, naging 10. Yun yung pinagtiwalaan ng 2, ginamit, sabi ni Lord, good and faithful servant. Yung pinagtiwalaan ng 1, sabi niya, kasi po natakot ho ako sa inyo, kayo ay baka iniisip niya na siya, ang kanyang master ay hurt at itinago. Siya po, sinabihan ng Panginoon, wicked and unfaithful servant. Masama at hindi tapat. Yung nasa iyo, kukuhanin at ibibigay pa sa marami. Tingnan niyo mga kapatid. Lahat po tayo mayroong pinagtiwalaan niyo sa akin. Amen? Amen. Alam niyo ba na lahat ng meron ka, dapat mong maintindihan, number 1 principle, lahat ng meron ka, hindi sa iyo.
Yes. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Halimbawa, ako, si Brother Ed, ayun si Brother Ed. Brother Ed, pakitayo nga sandali dyan sa upuan. Ayan. Ayun lang, yan lang. Halimbawa si Brother Ed, ako, meron akong kotse. Ipinagtiwala ko kay Brother Ed. Uuwi ako ng Pilipinas. Brother Ed, yung aking kotse, tinitiwala ko sa iyo, tinitiwala ko yung house and lot ko dito sa Espanya. Uuwi ako ng Pilipinas. Ngayon ho, ako ay nagtagal mga 10 years sa Pilipinas. Pagbalik ko, yung bang kotse at bahay na yun, ay kanya na o akin? Ha? Kanya na rin, kanya ba yun o akin? So bakit? Kasi, tiwala lang. Okay, salamat kuya. So, yun ang point. Ang point, mga kapatid, kapag ikaw ay pinagtiwalaan, marami kasing Kristiyano ay akala nila, lahat ng nasa kanila, tandaan niyo po, pati ability and power, sabi ron, He is the one, God is the one who give us the ability to get wealth. So, siya rin ang nagbibigay ng power, ng ability, ng wisdom. So, lahat ng meron sa iyo, pati laman ng bulsa mo, pati yung nasa bank account mo, pati yung house and lot mo, tiwala lang ng Diyos sa iyo yan. Amen. Amen? Amen. Kaya lang, kung minsan naiisip natin, akala natin atin, kaya kung minsan ho, pinagdadamot natin kay Lord. Pero hindi mo alam, kaya ho, isang araw kapag ang tao ay namatay, hindi ho nakaikom ang kamay, ibig sabihin, nakaganyan ang kamay, wala kang madadala. Amen? Amen. Wala kang dala. Kaya ho, yung mga patay, pansinin niya, hindi naman ho nakaganon ng kamay. Ganyan eh. Pinakikita, walang dala. Kasi ipinanganak ka, walang dala. Paglabas mo raw sa mundo, wala kang madadala. So ngayon, yung lahat ng pinagtiwala ng Panginoon sa iyo, kailangan habang buhay ka, magamit mo ng tama. Maging mabuti tayong katiwala. Kaya ho, number 1 requirements na hinihingi ng Bible, it is required that those who've been given a trust must prove faithful. So bakit maraming Kristiyano hirap na hirap silang magbigay ng kanilang tithes and offering? Kasi iniisip nila kanila yon. Tandaan niyo po, ang inyong tithes ay sa Panginoon yan. It belongs to God. Amen. Amen? Hindi sa iyo, kay Lord. Ngayon, hindi nga lang yun eh, yung buhay mo nga eh. Paano kang kakanta na kung meron man ako 1,000 buhay ibibigay ko sa iyo, pero hindi mo man lang maibigay yung para kay Lord? That is a lie, kasi makalingan. Amen ba? Sinungaling tayo kapag ganun. Yung paano mo pang ibibigay yung buhay mo, yun nga lang hinihingi ng Lord para sa kanya, hindi mo maibigay. So mga kapatid, di po ba, marami po kaya po sa church kuminsan, sabi nila, ayaw ka naman po sa church kasi ganito. So mga kapatid, kailangan po, masumpungan tayo ni Lord na faithful. Faithful tayo. Amen? Amen. Kung kinakanta mo yung, kung meron mo na akong 1,000 buhay, ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, pag kaya mong ibigay yung buhay, ako nga nanonood ng gera ng Israel at ng Hamas. Tingnan niyo po, ang daming mga Israelita na mga sundalo na mga nagbuwis ng buhay para sa kanilang bansa. Ganon sila ka-faithful. At sabi po ni Netanyahu, in-interview niya, yung mga sundalo na putulan ng paa, putulan ng kamay, mga nasa bugang, sabi niya, in-interview niya, sabi ko ng mga sundalo, alam namin, lahat ng ipinaglalaban namin na hindi mawawala ng kabuluhan. At kami handang maglingkod at ibigay ang buhay namin at tapat kami sa ating bayan, sa ating bansa. Ganun po sila ng mga sundalo sa kanilang sinumpang tungkulin. At tingnan niyo po, ang babata ng mga namamatay ng mga sundalo na Israelita. Ang babata. Pero wala silang takot, handang ibigay ang buhay dahil sa bansa. Mga kapatid, how much more tayo pa kaya hindi natin kaya ibigay ang buhay natin kay Lord? Sino ho ang kayang magbigay ng buhay kay Lord? Taas ang kamay. Amen. Amen ba? Kaya ba natin ibigay buhay natin kay Lord?
Ulitin ko. Kaya mo bang ibigay buhay mo kay Lord? Are you sure? Pero, Lord, ibinibigay kay buhay ko sa iyo, pero huwag mong kasama yung bulsa. Hindi pwede gano'n. Kung ikaw yung nagbigay ng buhay kay Lord, ibibigay mo. Kaya nga sinabi nyo, tatandaan niyo yung mayaman na binata. Sabi niya, Lord, what shall I do that I may have eternal life? Ano gagawin ko para magkaroon ako buhay na walang nga? Sabi niya, Lord, sabi na sa mayamang, imagine, mayaman na, binata pa, mapait pa, isang kahanap noon, ano? Sabi niya, ano gagawin ko para magkaroon ako ng eternal life? Sabi ni Lord, sundin mo yung kautosan. Sabi ng binatang mayaman, ay, sinunod ko na yan, mula pagkabata, lahat, ginagawa ko na yan. Sabi ni Lord, sige, ibenta mo lahat ng iyong ari-ariya, sumunod ka sa akin. Nalungkot, di siya sumunod. So, lumabas ang totoo, hindi pala niya gusto talaga ng eternal life, mas Diyos niya yung kanyang kayamanan. So, ganun din po tayo mga kapatid, madali lang kung magsabi, ibibigay yung buhay, pero ang gusto ni Lord, ipakita natin na totoo yung ating sinasabi. Amen? Amen? Prove, you must prove faithfulness. Ang katapatan ho natin sa pagbibigay. So tayo po ay magkakaloob sa Panginoon, mga kapatid, at ang number one requirement ng ministers of God, lingkod ng Diyos, we must be faithful. Sabihin natin, faithful. Faithful. Alam mo yung sabihin ng faithful, constant, loyal. Alam niyo yung mga taong faithful, mga kapatid, hindi ka lang faithful dahil ikaw ay pinagpapala. Ang taong faithful, may blessing o wala, faithful ka sa iyong sinumpaan. Parang mag-asawa. Ang mag-asawa, hindi lang ikaw faithful sa commitment mo kasi maganda yung relasyon nyo. So, mayroong sakit, kaya nga sinasabi na nagkakasalib, for better and worse, sa hirap at ginhawa, magsasama kayo hanggang katapusan. Until the end, do as part. Gagawin niyo yung parte niyo. So, faithfulness. So, nakikita niyo, ganun mo mga kapatid ang faithfulness sa Lord. Ang faithfulness sa Lord, hindi nakabase sa iyong sitwasyon. Faithful ako ngayon kasi magandang takbo ng sweldo ko, magandang blessing, pero pagka, hindi mo na ako magiging faithful ngayon kasi marami kong problema. So, that is not faithfulness. Hindi faithful yung gano'n. Hindi mo na ako faithful ngayon, hindi mo na ako magbibigay kasi uwi ako ng Pilipinas, magastos. Hindi yung faithfulness yun. Ibig sabihin, nakabase lang yung faithfulness sa iyong komportabling sitwasyon. Ang tunay na faithful, anumang sitwasyon, constant ho ang faithful. Constant. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Character ho yan eh. Amen? Amen ho ba? Amen ho ba? Praise God. So, we must be faithful and good steward. Tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa inyo pong salita na aming pinag-aralan. I pray Lord at paunawan niyo po sa amin ng hinihingi niyo pala na number one requirement sa amin. We must be faithful to our giving. We must be faithful higit sa lahat sa iyo, sa harapan mo. Kapag kami faithful sa iyo, napagtiwalaan kami sa maliit na bagay, pagtitiwalaan mo kami sa malaking bagay, Panginoon. Help us, Lord, to become faithful sa lahat ng bagay, especially sa mga talent, time, treasure na pinagkaroon mo sa bawat sa amin. Yung aming oras, magamit para sa iyong gawain. Yung talent, yung gift, yung ability, yung strength, yung aming health. Hindi lang kami maglilingkod sa iyo kapag kami may sakit na. Hindi lang kami magiging faithful kapag kami ay hindi na makabangon. Lord, hanggang kami malakas, hanggang kami healthy, hanggang kami may hininga, hanggang kami ay may kaya naming humayong, maglakad, lalo kaming magiging faithful sa iyo, Panginoon. Help us, Lord, to become faithful sa iyong paningin at sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless you po. Tayo po ay